No need for that. Pag-awat ni Liza kay Mark sa tangkang pagkuha nito ng protection sa wallet. Nasa loob sila ng isang hotel suite kung saan sila nag-check-in pagkatapos sila mag-dinner date. You could get pregnant, babe, and we cannot let that happen. Tumaas baba ang dibdib ni Mark habang puno ng pagnanasang nakatingin kay Liza. I feel uncomfortable with that thing on. Don't worry, I'm ready taking oral contraceptive. Pagsisinungaling ni Liza. Mabilis niya itong hinila sa kanyang ibabaw at hinalikan para hindi na ito makapag-isip pa. Hindi siya nabigo dahil kaagad itong tumugon. Itinuloy nilang nahintong pagniniig. You're so beautiful, so sweet, and you're driving me crazy, babe. Bulong ni Mark sa leeg ni Liza. Patuloy ang binata sa paghalik at pagdama sa kanya habang bumubulong ng sweet nothing na halos hindi na niya maintindihan dahil sa nakikaliyong sensasyong bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Nang ganap na ang kinin ni Mark si Liza, ay tahimik na humingi siya rito ng patawad sa ginawang pagsisinungaling at sa maaaring ibunga niyon. Isang malaking sugal ang ginawa ni Liza pero hindi niya kayang basta nalang mawala sa kanya si Mark nang walang ginagawa. Isiniksik ni Mark ang mukha sa leeg ni Liza pagkatapos nilang marating ang sukdulan. He had never felt this satisfied and yet wanting more after a hot and wild lovemaking. Ang kawalang alam ni Liza sa ganoong bagay ay palagi nagpapa-excite kay Mark. Bata at wala itong karanasan, subalit mainit at dama niya ang pagnanais ng dalaga na bigyan siya ng kasiyahan bago ang sarili. Kung hindi niya rerendahan ang sarili, ay paulit-ulit at maraming beses niya itong aangkinin. Ngunit ayaw niyang isipin ni Liza na ginagamit lang niya ito para sa pansariling pangangailangan gayong malapit na silang maghiwalay. Mark loved making love with Liza. Hindi lang dahil nagpapaligaya siya ng nobya, kundi mas malalim pa roon. May kung anong damdamin sa kanyang puso na hindi pa niya naramdaman sa mga babaeng nakaniig. Tinatanggihan ni Mark ang posibilidad na umibig na siya kay Liza dahil hindi sa ayaw niya, kundi dahil magiging komplikado lang ang kanyang mga plano. Bukod doon ay napakabata pa ni Liza. Maaaring magbago pa ang damdamin nito sa paglipas ng panahon. Kung sakaling pagbalik niya ay ganoon pa rin ang damdamin ng dalaga para sa kanya, hindi niya na ito pakakawalan pa. Nag-aalalang tumunghay si Mark kay Liza. Naramdaman niya ang bahagyang pag-alog ng mga balikat nito dahil sa pag-iyak. Hey, what's wrong? Bakit ka umiiyak? Malambing na tanong niya. Pinahid ng hinlalaki ang mga luha nito. I love you, Mark, and I'm sorry. Gumaralgal ang boses na sabi ng dalaga. Masuyong inatian ni Mark si Liza, pagkatapos ay hinawi ang buhok nitong tumabing sa mukha ng dalaga. You're sorry for what? You're making me happy and happier by saying you love me, he said gently and planted a light kiss on her eyes. Nothing. I just want to say sorry if ever I do something that would displease you in the future. Namamaos na bulong ni Mark. Silly girl. Of course. Nothing you do will ever displease me. Unless you cheat on me, which I'm 200% sure you will never do. Amused na sabi ni Mark at muling sinilang halik ang nobya. Nasabi mo ba sa kanya? Malungkot na umiling si Liza bilang sagot sa bungad na tanong ni Mildred pagpasok niya sa boarding house. Dumiretso siya sa kwarto nila sa itaas kasunod ang kaibigan. Nahahapong ibinagsak niya ang sarili sa kama at mariing pumikit. Maghapon silang namasyal ni Mark, sinusulit ang nalalabing panahon na magkasama sila. Isang araw na lang ay graduation na ng kasintahan. Ngayon pa lang ay namimiss na niya ng sobrang binata. Umupo si Mildred sa tabi ni Liza at pinagmasdan siya. Itinakip niya ang isang kamay sa kanyang mga mata upang pigilan ang patuloy na mga luha. Hindi ko pa kaya.
Hindi ko pa pala kaya, Dred. Masakit ang lalamunang sabi ni Liza dahil sa pinipigil ng mga luha. Hindi ko kayang sirain ng mga pangarap niya. Sabi niya na ang tinutukoy ay si Mark. Karapatan niyang malaman ang kalagayan mo dahil siya ang ama ng dinadala mo. Kung bakit naman kasi daig mo pa ang panahon dito sa Pilipinas sa pabago-bago ng isip mo. Noon, desidido kang mapanatili si Mark sa tabi mo. Ngayon, mayroon kang maliit na pagkakataon para gawin iyon, umayaw ka. Tila na problema ang sermon ni Mildred. Walang katiyakan kung pananagutan niya ako. Malinaw ang usapan namin na wala akong aasahang anuman mula sa kanya. Magagalit siya sa akin kapag nalaman nagsisinungaling ako na buntis ako. Umiiyak na sabi ni Liza. Kahapon ay nagtungo sina Liza at Mildred sa isang klinika upang kumpirmahin ang resulta ng pregnancy test sa kanyang ginawa. She was 6 weeks on the way. Nagbungang pagtatalik nila ni Mark nung tumanggi siyang gumamit ng proteksyon ng kasintahan. Halos inaasahan na ni Liza na ganoon ang kakahinatnan ng kanilang ginawa dahil fertile siya noon. Sa madaling salita, sinadya niyang mabuntis upang gamitin iyon sa pampigil kay Mark para huwag siyang iwan. Sasabihin na sana niya kay Mark na buntis siya, ngunit nagbago ang kanyang isip nang sabihin ng binata na handa na ang lahat ng kakailanganin nito pagpunta sa Amerika. Napagtanto ni Liza na hindi niya kayang maging hadlang sa mga pangarap nito na ipinaglaban sa sariling ama. Tumayo si Mildred at nagpalakad-lakad sa loob ng kwarto. Bakit ngayon mo lang naisip yan? Naku Liza, mababaliw na talaga ako sa'yo. Frustrated na sabi ng kanyang kaibigan at sinabunutan ng sarili. Mula nang maging boyfriend mo si Mark, nawala na sa direksyon niyang utak mo. Sala ka sa init, sala ka sa lamig. Noon, okay ka na basta gusto mo lang siya. Pero nang malaman mong may gusto siya para sa'yo, nakipagrelasyon ka pa rin sa kanya kahit nilatagan ka na ng kondisyones na hindi dapat sa isang relasyon. Tapos ang sabi mo, mag-iingat ka. Pero ano nangyari? Nagpabuntis ka. Dahil baka sakaling napananagutan ka? And ang ending, ayaw mo namang malaman pa ni Mark. Paano ka ngayon? Mahabang sermon ni Mildred. Magkahalong inis at pag-aalala ang nahihinigan sa boses nito. Hindi masisisi si Liza si Mildred dahil naiinis din siya sa sarili. Tama ang lahat na sinasabi ng kaibigan. Nagpadalos-dalos siya sa pagdedesisyon. Kung hindi siya nagpadalos-dalos, wala sana siyang problema. Ngayon ay haharapin niyang mag-isa ang konsekwensya ng kanyang ginawa. Sorry Liza, sa kalagayan mo, hindi na kita dapat sinermonan. Sinabi ko rin naman na hindi na kita pagsasabihan. Kaso, nag-aalala talaga ako sa'yo. Bakit hindi mo subukang kausapin si Mark? Malay natin, baka panagutan ka niya. Ayaw kong paasahin ka, pero sa palagay ko, mahal ka rin naman niya. Maya-maya ay mahinahong sabi ni Mildred. Mapait nang umiti si Liza sa pagitan ng pagluha. Minsan, iyon din ang pakiramdam niya, na mahal siya ni Mark. Pero kahit kailan ay hindi iyon sinabi sa kanya ng kasintahan. Higit sa mga ipinaparamdam ng binata, kailangan niyang marinig iyon mismo mula sa bibig nito bago siya maniwala. Sana'y tama ka. Kaso, alam nating pareho na hindi. Malungkot na sabi ni Liza. Ano ngayon ang plano mo? Tanong ni Mildred. After graduation day, ay uuwi na ako sa Bulacan. Ipagtatapat ko sa mga magulang ko ang kondisyon ko. Tapos, bahala na kung anong mangyari. Walang katiyakang sabi niya. Sasamahan kita. Total, wala naman akong gagawin sa bahay pag uwi ko. Mabuting naroon ako para madamayan kita dahil tiyak na paghagalitan ka ng parents mo. Umiling si Liza. Salamat na lang Mildred, pero hayaan mong harapin ko ang sarili kong problema.
Tatawagan na lang kita kapag nagka-problema. Araw ng graduation ay nasa isang sulok ng auditorium si Liza. Pinapanood ang pagsasabit ng medalya kay Mark bilang cum laude. Matalino si Mark. Kahit hindi nito gaanong gusto ang kinuhang kurso, ay pinagbuti pa rin ang pag-aaral. She was proud of him. Nakita ni Liza na kanina pang lumilingon si Mark. Marahil ay hinahanap siya sa karamihan ng tao. Napagkasundoan nilang manonood siya sa graduation nito. Pagkatapos ay isasama siya sa gagawing selebrasyon ng pamilya ng nobyo. Pero wala siyang balak na tumupad sa kasunduan nila. Pagbaba ni Mark ng stage, pagkatapos ng gapi ng diploma, ay nilisan na ni Liza ang lugar. Maraming gamit si Liza na naiiwanan sa boarding house. Dahil hindi siya sigurado kung matatanggap siya ng kanyang mga magulang kapag nalaman na buntis siya at hindi pananagutan. Ang regalo niya kay Mark ay ipinabigay na lang niya kay Mildred. Pinatay niya ang cellphone para hindi siya matawagan. Ilang sandali pa'y umandar na ang bus na kinalulunan niya. Hindi mapatid ang mga luha ni Liza habang nasa biyahe. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan na siya ng mga kasamang pasahero. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman na gusto nang mamanhid na lang. Nakakalungkot na sakit sa damdamin at ang alalahanin ang naging baon niya pag alis sa Maynila. Erlinda, ipaghanda mo ang mga gamit ng anak mo. Aalis na siya sa bahay na to. Mula sa oras na ito ay wala na akong anak. Malakas na utos ng ama ni Liza sa kanyang ina. Namumula mukha ng kanyang ama sa galit. Ang kanyang ina naman ay tila hindi alam ang gagawin kung susundin ang utos ng papa niya o lalapitan siya para aluin. Huwag kang pabigla-bigla, Alfonso. Nag-iisang anak natin si Liza. Hindi mo magagawang itakwil ang kaisa-isa nating anak. Umiiyak na pagsamo ng kanyang ina. Ginawa ko na. Hindi ko matatanggap ang babaeng yan sa pamamahay ko at tulutan ako ng kahihiyan. Lahat ay ibinigay natin sa kanya, pero ito pa ang igaganti niya sa atin. Walang utang na loob. Dumagundong ang boses ng kanyang papa sa apat na sulok ng study room. At ikaw, baling sa kanya ng ama, kunin mo ang lahat ng mga gamit mo at lumayas ka sa pamamahay ko. Huwag mong mahihintaying ipagtabuyan pa kita hanggang sa labas ng bahay. Bahala ka na sa buhay mo. Kalimutan mo nang may mga magulang ka dahil kalilimutan na rin naming may anak kami. Mahina lang ang pagkakasabi niyon ng papa ni Liza pero tila nabingi siya sa sakit na dulot niyon. Paulit-ulit na humihingi ng tawad si Liza pero hindi siya pakinggan ng kanyang papa. Maging ang mama niya ay walang nagawa. Naiintindihan siya nito pero hindi nito magawang suwayin ng kanyang papa. Galit na galit ang kanyang ama nang malamang buntis siya at wala siyang mapagkakailang ama at wala rin siya maipakilalang ama nito na dinala doon. Wala pa siyang ilang araw doon na nakakauwi, inutuklasan na ng mga ito tungkol sa kanyang kalagayan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.